Kasi 'di ba pagka may YouTube account ka, meron kang email. Anong ginawa nila dito? Hindi na ma-access yung email. Okay? Kasi kung dadaan ka sa proseso, matagal. Siguro bago matanggalan ng prangkisa ang SMNI ay 2028 na baka si Sara na nakaupo. So useless. Matagal 'yan. Dadaan sa Senado, dadaan sa Korte. So ano mangyari? Biglang hindi ma-access ngayon yung email. Di umano ng DZAR. Hindi na sila makapag-upload, makapag-live doon sa existing na YouTube account nila. So anong ginawa? Gumawa sila ng panibagong channel. Yan nga yung pinopromote natin dito, yan yung pinin natin dito, napuntahan ninyo, mag-subscribe po kayo doon. So ang siste dyan, binanatan yung email. Ang problema, personal po yan. Kasi hindi lang na, halimbawa, ako, may YouTube channel ako, email ko, gamit ko. Gamit ko rin yung email ko sa maraming, bagay-bagay. Oh. 'Di ba? Yan naman ang gamit natin, may personal email tayo. Kaya lang, hindi na ngayon, ilan po ang may email niyan? Hindi na ngayon ma-access. Tapos sinabihan sila masasara na yan in 15 days yung kanilang channel. Kaya ito po, aatasan ko po yung aking editor na gumawa ng bagong channel ni Coach Oli. Kasi yan po ang advice sa amin, gumawa na ng backup YouTube. So sana po, yung gagawin kong backup na YouTube channel ay suportahan po ninyo ulit. Sabay po yan, simulcast, magla-live ako sa parehas na yan, nang sa ganoon, kung ma-hack tayo, meron tayong backup. Maraming salamat, maraming nagko-komentaryo na nakasubscribe na sila dyan sa DZAR. Maraming salamat. Siguro within the day or tomorrow, meron na pong bagong channel si Coach Oli for yan po ang umiikot na para merong kasiguraduhan tayo. Ang pangalan siguro na iisip ko, Coach, kasi since Coach Oli News PH tayo, Coach Oli Banateros News. So kung nanonood yung aking editor, pakigawa na po ako bagong email dapat. Kasi kung gagamitin ko yung existing email, pag blinak yan at hindi mo ma-access yan, kahit magkaibang channel yan, yari ka. Okay? So abangan ninyo yan. Gagawa ng Coach Oli Banateros News. Different email. Pakisuportahan po. At hindi lang po ako, pakisuportahan ng DZAR, pakisuportahan ng SMNI. Ito na po yung pagkakataon na magtulong-tulong tayo, suportahan po natin ang mga Banateros. Unawain lang po natin yung mga nananahimik na parang tila nasa gitna ng mga senador, politiko, vlogger. Basta, kung una pa lang, hanggang ngayon, nakikitaan nyo ng loyalty kay Duterte. Hindi ginamit ang Duterte. Loyal yan, tahimik lang. Or parang nasa gitna, like BP Sara. Unawain natin. Kailangan lang natin yan kasi this is the time na para tayo dumadaan sa silent martial law. Dito po namin kayo kailangan. Ulitin ko po, dito po namin kayo kailangan kasi iisa-isahin na kaming bubusalan. Isa-isa na po yan. Okay? So, wala po tayong sinisisi. Alam ko kasi gagawin na naman topic ito ng mga vloggers ng pula. Sasabihin nila, ayan na naman, nasara ang DZAR, sisisihin na naman si Marcos. Hindi ko po sinisisi si Marcos. Wala akong sinisisi dito. Basta ang sinasabi ko, this is the time na mga ang tunay na maka-Duterte ay magtulong-tulong. Wala akong sinisisi, basta lahat tayo sa likod ng Duterte. And when the time comes, we are ready. Diba? Ito lagi nyong iisipin. Ito laging prinsipyo ko to sa buhay. Halimbawa, ikaw ay basketball player. Bangko ka. Isipin nyo bangko ka, basketball player ka. Pero nagtitraining ka 2, 3, 4 na oras kada araw. Sasabihin mo sa sarili mo, bakit ako nagtitraining? Binabangko, sa upuan lang ako Hindi naman ako ginagamit ng coach. Wag ganun attitude. Kailangan mag-training ka every day. Bakit?
Kasi ako, naniniwala ako, may Diyos. Okay? Tatandaan natin, may Diyos. At ang Diyos, bibigyan ka ng opportunity. When the time comes, binigyan ka ng opportunity ng Diyos, you make sure you are ready. Kaya huwag mong isipin na bangko ka, hindi ka magte-training, hindi. Dahil maipapasok ka, makakapaglaro ka pa rin. And when that time comes, you make sure you make that shot. You are ready. Okay? So wala tayong sinisisi dito. Ang sinasabi ko lang, we are ready for the Duterte. At kaya, this is the time magsama-sama tayo na suportahan natin yung mga tunay na Duterte. Okay? At yung mga bagong Duterte na rin. Huwag muna nating husgahan kung bakit sila tahimik, bakit sila parang ganito. Hindi. Ang ganda nung sinabi ni Tatay Digong kay Bato. And it applies to everybody. Akin yan. Sa atin yan. Kilala ko yan. So, maaasahan mo itong mga to. Pag-ipitan, tutulungan tayo. Hindi lang basta Duterte-Dutertehan. Okay? So, wag natin sisihin. Kasi gagawing content lang yan ng pula. Ay, sinisisi nyo na naman. Lahat na lang, sinisisi nyo kay Marcos. Pati si Rizal. Ganun na mga litanya niya. Ganyan ang thumbnail nila. Ako hindi ko sinisisi. Ang sigaw ko, we are ready for the Duterte. Wala tayong sinisisi. Proactive, hindi sisi. Yan ang prinsipyo ko. Yan sana ang prinsipyo natin. Huwag tayo man sisi. We just be proactive. We are ready when the time comes. Yan ha, Coach Oli Banateros News, abangan po ninyo. Okay? Kasi may Diyos. Okay? Kaya pakisuportahan din. Ulitin ko, hindi to sa pinopromote ko si Pastor Kibuloy. Pero nakikita ko po yung sakripisyo ng mama. Nakikita ko yung sakripisyo ni Pastor Kibuloy. Hindi ako kaanib sa kanila at never akong aanib sa kanila. But that is not the issue. Kaya si Pastor Kibuloy ay hindi ko kaanib, hindi ako ano sa kanyang reliyon, kay Muslim siya, kay INC siya, kay Katoliko siya, kay sino pa siya. Tama ang pinaglalaban niya, nakikita ko, nagsasakripisyo. You know, pag may pinaglalaban ka, may sacrifice. Kasi pag nakikipaglaban ka, walang sacrifice, hindi organic. The time for reckoning will come very soon. Sabi dito, yan po ang sinabi ni Tatay Digong, di ba? Yung reckoning na yan. Ito pa si Gado, nakisingit pa. Sisihin mo si Bato, hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Tarantado ba? Sorry po loko-loko ba kayo? Ano isipin mo yung mga Bisaya na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English? Bobo na? Gadon? Yung Ilocano hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English? Bobo na?